bawal sumumpa kahit saan maliban kay Allah Ta'ala. At ang pagsumpa na yan ay shirk, maliban kay Allah Ta'ala. Halimbawa, may nililigawan si Cham. Sumusumpa ako sa kalangitan, mahal na mahal kita. Nagsinungaling ka na, nag-shirk ka pa. Ang pagsumpa maliban kay Allah, shirk kay Allah Ta'ala. O sumumpa ka sa bato, sumusumpa ako sa bato. Sa mga lolo, sa kapitbahay ko, kahit pabiro lang yun, shirk yun kay Allah Ta'ala. Kasi ang tao kung bakit siya sumusumpa sa isang bagay, kasi itong bagay na to napakadakila sa kanya. Hindi ba dapat ang dakila lang si Allah Ta'ala sa ating puso? Kaya dito sabi ng Rasulullah SAW, man halafa bi ghairillah, sino man sa inyo sumusumpa maliban kay Allah, faqad kafar, siya ay nahulog sa kufur o sa shirk. Ang tinutukoy ng kufur dito ay shirkun asgar. Pero kapag dinakila mo itong bagay na to kahalintulad ni Allah, pareho ng pagdakila, shirkun akbar yun. Pero ang pagsumpa, ang unang pamantayan ay shirkun asgar. Naintindihan ninyo? Bawa nagsabi ka ng totoo. Totoo yun, sumusumpa ako sa lolo ko. Sumusumpa ako sa anghel. Kahit saan pa, sa kabilang buhay, haram yun. Shirk yun. Pwede ka lang sumumpa kay Allah Ta'ala pati sa kanyang mga pangalan at katangian. Sumusumpa ako sa Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasi si Allah Ta'ala yun eh. Tandaan ninyo, ang pagsumpa kay Allah Ta'ala ay kabilang sa pinakadelikadong bagay kapag ginamit nyo ang pangalan ni Allah Ta'ala. Para maintindihan ninyo kung bakit gaano kadelikado ang pagsumpa kay Allah Ta'ala kahit totoo ka, sige, ginagamit lang ang pagsumpa kay Allah Ta'ala kapag nasa trial court ka, nasa korte, sa Islam. Dito, mga Muslim, hindi maniniwala sa Allah Ta'ala, di ba? Isipin ninyo, kapag sumumpa ka kay Allah Ta'ala sa isang bagay na pinag-awayan mo lang ng kaibigan mo, patungkol sa cellphone, oh wallahi, inabot ko sa kanya, binigay ko sa kanya yung cellphone. Yung halaga ba ng cellphone, kasing halaga ng Allah Ta'ala? Mas matakot ka kay Allah Ta'ala sumusumpa ka sa kanya sa walang kwentang bagay. Ang Allah Ta'ala hindi yan biro. Sino man ginawa niyang kalokohan o biro ang pagsumpa kay Allah Ta'ala ay ginawa mong kalokohan, magiging kafir ka kay Allah Ta'ala. Ang pinakamalaking kasalanan sa balat ng lupa, hindi ang shirk. Alam niyo kung ano? Yung gawin mong katatawanan ang Allah Ta'ala pati ang Islam. Ito ang pinakamalaking kasalanan sa ibabaw ng lupa, hindi ang shirk. Para maintindihan ninyo, hindi ba ang shirk, sabi natin, yung nilalang, inakyat mo sa level ng Panginoon, dinakila mo yung isang nilalang, inakyat mo siya kahalintulad ni Allah. Tandaan ninyo, ano ang tawag naman na kapag si Allah Ta'ala binaba mo siya sa level ng nilalang? Yun ang tinatawag na istihza, yung ginagawa mong katatawanan si Allah Ta'ala pati ang Islam. Kaya mas masahol pang kasalanan ang gawin mong katatawanan ng Islam kaysa sa shirk. Kaya si Allah Ta'ala, mas matinding babala niya sa Quran ang mga munafiqun kaysa sa mga kafir. Kasi ang kafir, ang kalaban natin ng Islam ay lantad. Pero ang munafiqun, minsan kasama natin sa masjid. Minsan nagsasala. Pero ginagawa nilang kalokohan at katarantaduhan yung Islam, ginagawang katatawanan. Sino man nahulog sa pakikipagbiruan sa Islam, hindi siya patatawarin ng Allah Ta'ala. Anong sabi ng Allah Ta'ala? Wala in sa'altahum. Kapag tinanong mo sila, na bakit nila ginagawa yon? Ang sasabihin nila, innama nakunna nakhudu wa nal'ab. Nakikipagbiruan lang naman kami, joke lang naman yon. Inunahan sila ni Allah Ta'ala bago pa sila gumawa ng dahilan. Sabi ng Allah Ta'ala, la ta'tadhiru, huwag ka nang gumawa ng dahilan, lakad kafartum ba'da imanikum. Kafir na kayo kay Allah Ta'ala, hindi na kayo mga Muslim. Pag namatay kayo, sa pinakakailaliman ng Jahannam sila mga munafiqun. Yung ginagawang kalokohan yung Islam, mas masahol pa sila kay Fir'aun. Delikado ang gagawin yung biro, ang pagsumpa kay Allah Ta'ala at gawing katatawanan. Dahil ang pinakakailaliman ng Jahannam ng Allah Ta'ala, hindi ang Kristiyano pati Hudyo. Kung hindi silang mga munafiqun na ginawang katatawanan ng relihiyon ng Islam. Sabi ng Allah Ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ang mga munafiqun na ginagawa nilang katarantaduhan yung Islam, pinakakailaliman ng Jahannam ng Allah Ta'ala. Wala nang pinakamasahol pa maliban sa mga munafiqun na ginawang katatawanan yung Islam. Kaya ang pagsumpa kay Allah Ta'ala, hindi biro. Ang pagsumpa kay Allah Ta'ala, huwag nating gawing katatawanan. Sino man, tandaan ninyo ang warning sa Islam. Sino man ginawa niyang katatawanan to,
hindi ka patatawarin ng Allahu Ta'ala. At kahit magsala ka pa, hindi ka na patatawarin ng Allahu Ta'ala. Ito ang pinakamatinding kasalanan sa balat ng lupa. Ang gawing katatawanan ng Islam. Kahit makakita ka pa nagpatayan sa kalye, o nagzina, o mga kabaklaan dyan, o nagzina, nagnakaw, nagsyabu, nagdroga, mas masahol pa yung kasalanan ng tao nandito sa masjid, ginawa niyang katatawanan si Allahu Ta'ala. Kasi itong mga to, krimen haram. Yung sayong ginawa mo, si Allahu Ta'ala, binaba mo siya yung kanyang kadakilaan sa ginawa mong katatawanan. Kaya ang pagsumpa kay Allahu Ta'ala, hindi biro at pinakadelikadong kasalanan sa ibabaw ng kalupaan. Umabot sa punto yung katarantaduhan ng mga tao ngayon, pati yung mga batang maliliit, ginagawa nilang kalokohan ng Allahu Ta'ala. Pansinin ninyo, kabataan, wallahi, ginawa nilang biro si Allahu Ta'ala sa kanilang dila, kaya tignan ninyo, yung susunod na henerasyon na to, hindi ka na magtataka kapag binaliktad ng Allahu Ta'ala yung Dakota. Kasi mas masahol pa sa shirk yun. Ginagawa mong katatawanan at biro ang kalokohan yung Islam.